Mga ka-immortal, kung ikaw man ay mahilig sa mga ganitong video, mga lihim na karunungan, huwag kalimutan mag-subscribe sa akin YouTube channel at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang update sa aking mga video. Ang tatalakayin ko ngayon ay tungkol sa mga lihim na karunungan. Mayroon pong isang sikat na tagapagbalita, newscaster. Nag-celebrate po siya ng kanyang birthday at sa kanya pong kaarawan. Hiniling niya po na wish niya na sana lahat ng mga korap sa gobyerno ay mamatay. Mga ka-immortal, dapat ba na ipanalangin natin sa Diyos na yung mga korap o yung mga magnanakaw ay mamatay? Kung ikaw ay interesado sa aking kasagutan, tapusin mo ang video na ito at huwag kalimutan din mag-subscribe sa aking YouTube channel. Mga ka-immortal, nasusulat po sa Banal na Aklat sa mga taga-Roma 12:14, idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Sa 12:17 naman mababasa, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama, sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Mababasa rin sa mga taga-Roma 12:19, mga minamahal, huwag kayong maghiganti, ipaubaya ninyo sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Malinaw po mga ka-immortal na bawal po na maghiganti o kaya maghangad ng masama o kaya manalangin ng ikakasama ng iyong kapwa, dahil nga kahit si Jesus Christ, nung siya ay pako sa krus, nung siya ay hatulan, sinabi niya sa kanyang ama, Ama ko, patawarin niyo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang salita pong ama ko, isa po itong mabisang panudla na kahit po sa mga pari, sa mga pastor, sa mga antingero, sa mga mangkukulam, o kaya sa mga pit healer, kapag ito ay ginamit mo sa kanila at bukal sa iyong puso't isipan, malinis, wala kang ginagawang masama, wala kang inaapakan, at nakikita mo na ang kanilang ginagawa ay kabaliktaran sa kanilang sinasalita, bigkasin mo ito sa isang pastor, kahit pare, kahit ministro, kahit pit healer, kahit antingero, na Ama kong Diyos, patawarin niyo po sila dahil hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Pwede mo rin sabihin, Diyos ko, Ama kong Diyos, patawarin niyo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito po ay isang mabisang panudla. Hindi po ito palipad hangin, hindi rin po ito kulam o barang. Kapag ito po ay binigsikas ninyo sa tao na gumagawa ng kabaliktaran sa kanyang sinasalita, ito po ay magiging hatol sa kanya at susumpahin siya ng Diyos. Nasusulat nga na huwag kang hatol ng hindi ka hatulan at huwag kang susumpa dahil baka ikaw ay sumpain. Kaya kung gusto mong mabago yung tao, sabihan mo siya ng pabaliktad katulad ng ginawa ni Jesus Christ. Dahil kapag yun ang sinabi mo sa kanya ng pabaliktad, kapag hindi siya karapat-dapat sa iyong hinihiling, kabaliktaran din ang mangyayari sa kanya. Kahit si Jesus, kung siya ay hatulan ng kamatayan, ang sinabi niya pa rin ay kabaliktaran. Hindi niya hiniling sa Diyos, sa Amang nasa langit, na parusahan o sumpain yung mga gumawa sa kanya ng masama. Hindi niya pa rin hiniling sa Ama yung kamatayan ng mga tao. Ang hiniling niya, Ama ko, patawarin niyo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya
ang amang nasa langit ang nagparusa sa mga taong gumawa sa kanya ng masama. Hindi siya ang humusga, kundi ang amang nasa langit. Salamat po mga ka-immortal sa panonood sa aking YouTube channel. God bless you all. Ingat tayo lahat.